Kamusta po sa inyo mga kapatid, no? Mag-share ako ng salita ng Diyos sa oras na to mga kapatid, no? Ito yung verse of the day natin ngayon, no? Sa Mateo 2, talata 1 to 23 mga kapatid, no? Pero mas maganda na basahin yung Bible nyo, no? Read your Bible mga kapatid. Importante yan mga kapatid, no? And share this video mga kapatid. Share mo din tong video na to para mas madaming tawang makarinig ng salita ng Diyos mga kapatid. Sapagkat ito ang kalooban ng Lord. Share the gospel sa Marcos 16 talata 15 na sinabi ng Panginoong Jesus doon na ibahagi ang salita ng ebanghelyo ng Diyos. Like, follow and share. Like, follow and share mga kapatid. Basahin ko na. Ang pagdalaw kay Jesus. Panahon ng paghahari ni Herodes sa Judea nang ipanganak si Jesus sa Bethlehem. May mga pantas mula pa sa silanganan na dumating sa Jerusalem. Nagtanong-tanong sila, nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Nakita namin sa silanganan ang kanyang bituin, kaya't naparito kami upang siya'y sambahin. 3. Nang mabalitaan ito ni Haring Herodes, siya'y naligalig, gayon din ang buong Jerusalem. Kaya't tinipon niya ang lahat ng mga punong pari at mga tagapagturo ng kautusan. At sila'y tinanong, saan ba isisilang ang Kristo? 5. Tumugon sila, sa Bethlehem po, sapagkat ganito ang isinulat ng propeta. 6. Ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Huda, ay hindi pinakahamak sa mga pangunahing bayan ng Huda, sapagkat sa iyo magmumula ang isang pinuno na mamahala sa aking bayang Israel. 7. Nang mabati dito, palihim na ipinatawag ni Herodes ang mga pantas at inusisa kung kailan lumitaw ang bituin. 8. Pagkatapos sila ay pinapunta niya sa Bethlehem na ganito ang bilin, hanapin ninyong mabuti ang sanggol. Kapag nakitagpuan ninyo siya, ipagbigay alam agad ninyo sa akin upang ako man ay pumunta roon at sumamba kayo sa kanya. 9. Pagka rinig sa bilin ng hari, sila'y nagpatuloy sa paghahanap. Ang bituin na nanguna sa kanila mula pa sa silanganan ay tumigil sa tapat ng kinaroroonan ng bata. 10. Ganoon na lamang ang kanilang kagalakan nang makita ang bituin. 11. Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ni Maria na kanyang ina. Nagpatira pa sila at sinamba ang bata. Inihandog din nila sa kanya ang mga dala nilang ginto, insenso at mira. 12. Nang papauwi na ang mga pantas, nakatanggap sila ng babala sa pamamagitan ng panaginip na wag nang bumalik kay Herodes, kaya't nag-iba na sila ng daan papauwi. 13. Pagkaalis ng mga pantas, nagpakita kay Jose sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi nito sa kanya, bumangon ka't dalhin mo agad sa Ehipto ang iyong mag-ina. At huwag kayong aalis doon hanggat hindi ko sinasabi, sapagkat hahanapin ni Herodes ang bata upang patayin. Bumangon nga si Jose at nang gabi ring iyon, dinala niya sa Ehipto ang kanyang mag-ina. Doon sila nanira hanggang sa mamatay si Herodes. Gayon natupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta, tinawag ko ang aking anak mula sa Ehipto. 16. Galit na galit si Herodes nang malaman niyang nilinlang siya ng mga pantas, kaya't
ipinapatay niya ang lahat ng batang lalaki sa Bethlehem at sa palibot nito mula sa gulang na 2 taon pa baba, batay sa panahong sinabi sa kanya ng mga pantas. 17. Sa gayon, natupad ang sinabi ni Propeta Jeremias. Narinig sa Rama ang isang tinig ng pananangis at ng malakas na pananghoy. Tinatangisin ni Raguel ang kanyang mga anak. Ayaw niyang paaliw sapagkat patay na sila. 19 mga kapatid. Pagkamatay ni Herodes, nagpakita kay Jose sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon habang siya'y nasa Ehipto. Sinabi sa kanya ng anghel, bumangon ka, dalhin mo na sa Israel ang iyong mag-ina, sapagkat patay na ang mga nagtatangka sa buhay ng bata. 21. Kaya't bumangon nga si Jose at dinala sa Israel ang kanyang mag-ina. 22. Ngunit nang mabalitaan niyang naghahari sa Judea si Arguela na anak ni Herodes, natakot siyang pumunta roon. At dahil binigyan siya ng babala sa kanyang panaginip, sila ay tumuloy sa Galilee. 23. At doon nanirahan sa bayan ng Nazaret. Sa gayon natupad ang sinabi ng mga propeta, siya'y tatawaging Nazareno. At ayun lang mga kapatid, no? Ayun yung verse natin para sa araw to. Sa Mateo 2 talata 1 to 23 mga kapatid, no? Pero mas maganda na basahin yung Bible nyo. Read your Bible, no, mga kapatid. At mag-share din ako sa inyo sa Mateo 4 talata 10, no, na sinabi ng Panginoong Hesus doon na ang Diyos lang ang sambahin at paglingkuran natin, no. Basahin ko. Nang magkagayoy sinabi sa kanya ni Jesus, sumayo ka, Santanas. Ay, ito pala yung tinutukso siya ng diablo sa Mateo 4 talata 1 to 11. Sumayo ka, Santanas, sapagkat nasusulat, sa Panginoon mong Diyos sasamba ka at siya lamang ang iyong paglilingkuran. Yun ang sabi sa verse niyan mga kapatid, no? Sabi sa verse niyan na ang Diyos lang daw ang sinabi ng Panginoong Jesus, na ang Diyos daw lang daw ang sambahin natin at paglingkuran natin at wala nang iba. Yung mga kapatid, no, like, follow and share mga kapatid, no? Spread the gospel, no. Kung gusto mong makilala si Lord ng lubusan, basahin mo yung Bible mo. And yung verse of day natin sa Mateo 2 talata 1 to 23 mga kapatid, no. Like, follow and share. Yun lang po. And God bless sa inyo mga kapatid, no. Read your Bible. Yun pala yung share ko sa inyo sa Mateo 4 talata 10 na ang Diyos lang ang sambahin natin at paglingkuran natin at wala nang iba. Yun na, like, follow and share, and God bless. Bye-bye.